Good morning, dear viewers. Narito ako ngayon sa aking greenhouse. Kahapon mingwit kami sa Santa Cruz, San Simon, Pampanga. Ngayon naman, Sabado, ay dito tayo ngayon sa ating taniman. So ngayong umaga, ipapakita ko sa inyo yung paglilipat ko ng aking mga seedlings dito sa grow box. Ayan ang ating grow box na dalawa. Ito ay sample na, papakita ko sa inyo. Ayan, nilagyan ko na yan ng mineral water. May mineral water na ito ngayon. Ayan, mineral water, wala pa siyang liquid fertilizer. Yan naman yung aking seedlings na itatransfer. Yan, mga ano na yan, 4 days na yan na i-transfer ko dyan sa styro cup. Pwede ko na siyang i-transfer, Ito naman yung mga iba pa. Ayan, marami pa. Ayan yung iba. Ayan. So, ayan yung ating mga itatransfer. Ito yung mineral water na ginamit ko. So, ipapakita ko sa inyo. I-reading muna natin ng pH at saka PM yung mineral water na wala pang kahalong liquid fertilizer. So ito yung ating tester ng pH at saka ppm na tinatawag, Ayan, bale 4-in-1 na ito. Binili ko lang sa Shopee. So meron siyang power on switch dito, pipindutin natin. Ayan, makita nyo meron siyang reading na kagad na lumalabas. So nakaset na siya sa ppm, ibig sabihin yung TDS ito, TDS meter, pH meter ito. So yung TDS, ibig sabihin siya ay total dissolved solids. Ito yung mga nakahalo sa tubig na galing sa lupa na siya ay natunaw at kasama dyan sa tubig. So ito yung mineral water, ito yung iniinom, binibili sa mga nagtitinda ng inumin. Tetestingin natin ngayon yung TDS niya, yung ang unit ng TDS to yung parts per million. So ppm meter din. Minsan tinatawag nilang TDS meter or kaya ppm meter. So testingin natin siya ngayon, Ilulubog natin ito ngayon yung kanyang dulo dito sa tubig. Ito may takip pa siya, tanggalin ko yung takip. Ayan, ganyan itsura niyan. So tignan natin ngayon ano ang ppm ng inumin. Yung iniinom nating tubig binibili sa mga titinda ng inumin. Ayan, nakita nyo 47, 48 ppm. So yan lang yung kanyang yan lang yung total dissolved solid niya. Medyo nagbabago ng bagya pero hindi lumalayo diyan, Ayan, sa 46, 47 ppm parts per million ibig sabihin. Ganon dito sa kabila na grow box natin. Parehas lang sila kasi mag-iisa lang naman yung pinanggalingan yan. So yan yung tubig na gagamitin natin sa pagtatanim sa hydroponics. Ito tinatawag na Kratky system. Walang bomba. Naka-steady lang yung tubig. Wala siyang water pump. Steady lang yung tubig sa loob ng grow box. So yan ngayon yung ating reading. Nasa 40 plus. 36 ngayon. Pero minsan may nagbabago. Depende yung position ng ating tester. Yung TDS meter. So, kailangan sa pagtatanim sa hydroponics, ang gusto ng lettuce, kailangan ay 800 to 850 ppm dapat ang reading natin. Yun yung maximum na amount ng nutrients sa tubig upang maganda yung paglaki. Pag lumampas tayo sa 850 ppm, hindi maganda ang result sa ating tanim na lettuce. Akala natin mabilis lumago, hindi, lalo pang papangit siya. So wag nating lampasan yung 850 ppm. So mula dyan sa 39 ppm ngayon, nagdadagdag tayo ng liquid fertilizer hanggang sa malapit-lapit na tayo dun sa 850 ppm. Kahit mga 800 lang, okay na yun.
kahit hindi natin abutin yung 850 kasi baka lumampas tayo, mahirap nang ibalik. Magdadagdag na naman tayo ng tubig na mineral pag lumampas tayo sa 850 ppm. So magdadagdag tayo ngayon ng liquid fertilizer. Okay? So itong aking liquid fertilizer, di ba meron tayong A and B liquid fertilizer. Dito hinalo ko na siya sa 1 litrong tubig. Hinalo ko na siya para hindi na mahirap maghalo-halo ba. Ito ngayon ay magkahalo na ngayon ito ng A and B. Nandiyan na po yan. Hinalo ko siya sa 1 litrong tubig. Hinaloon ko na siya ng A liquid fertilizer sa B liquid fertilizer. So ngayon makuha tayo ng konti, gradual, haluan natin itong mineral water. After ng testing, after ng halo, testing natin hanggang sa umabot tayo sa 800 to 850 ppm. So tignan natin ngayon kung ano na ang reading natin sa ppm. Ayan, mababa pa tayo, nasa 200 plus lang ang ppm natin. So magdagdag tayo, ano? Dagdagan natin ulit. Ayan siya. Haluin natin ulit. Basahin natin ulit kung ano na ang reading. Umabot na tayo ng 400. So dagdag pa ulit. Ayan. Basa. Nasa 600 na tayo. 600, more or less average 600. Dagdag pa tayo ng liquid fertilizer. Ito na hinalo ko na kasi ito. Kung makaabot na tayo ng 800 ay tama na. 7,642. Medyo apaw na yung box natin. So ito bawasan muna natin yung tubig dito. Total ano naman na yan eh. Yun na yun yung reading. Hindi na yan, kahit bawasan natin yan, hindi na yan magbabago yung reading niya. So bawasan pa natin ng konti. Kasi apaw na siya. So tignan natin yung reading. Ayan, 700 pa rin siya, no? So konti na lang, maabot na natin yung ating tamang reading. 800 to 850. Okay na yun. Dagdag tayo ulit. O ayan, sobra na ng bagya. Pag ganyan, ayan, nag-i-steady na siya. Okay. So okay na yan, hindi na lalayo doon sa 850. Mas okay na mas mababa ng konti ang ppm natin o yung total dissolved solids kesa yung lumampas tayo sa 850. So okay na yan, tama-tama yan. May konting palugit. So ito, okay na yan. Pwede na itong gamitin. Pwede nang lagyan yan ng tanim. Okay? So kanina dito natin idinagdag yung tinanggal natin mula dyan. So dito muna tayo, papakita ko sa inyo. Ito na yung ating takip. Ilalagay natin yung takip. Yan, na mayroon ng ready na butas. Saka natin ngayon lalagyan na ng mga seedlings. Ito yung mga seedlings natin na kailangan tignan natin kung abot ba siya sa ilalim. So tinignan ko, abot naman, eksakto yung level ng tubig natin. Yung level ng tubig sa loob ng grow box, pag inilagay natin dito, yung puwit niya mula sa ilalim, at least mga 1 cm lang ang nakulubog. Okay? Lagi yung tignan yun ha. Huwag lumubog na hanggang sa kalahati kasi baka lulumutin kasi yan eh. Kung saan may tubig, may lumot. Pag linumot hanggang kalahati, baka hindi lumaki yung tanim natin. So minimal lang yung lubog, mga 1 cm lang ang lubog ng styro cup na mayroong lamang coco peat saka yung tanim mo na lettuce. Yun lang dapat. So ilagay na natin siya. Ayan. Okay, titignan natin ngayon. Testingin natin ulit yung pinagtamnan natin kanina lang. Medyo steady na siguro yung reading sa tubig. Titignan natin ngayon kung ano na ngayon ang ppm niya at saka yung pH reading niya.
So kailangan i-double check natin para hindi tayo magkamali, ano? Dahil sayang naman yung tanim natin kung hindi siya lumaki ng maayos. So tanggalin ko muna yung isang cup para mayroon tayong access doon sa tubig sa loob ng grow box. So ito ngayon naka pH tayo, ano? Yung ating reading ngayon nasa pH measurement. Tignan natin kung ano ang acidity or alkalinity. So ayan, hindi na nagbago. 5.86, 5.76. So okay lang kasi ang ating reading dapat nasa 5.5 up to 6 pH. So nasa pH yan, 5.76. Pasok siya doon sa requirement sa ating lettuce. Baguhin natin ngayon yung measurement. Ilagay natin sa ngayon sa ppm. Tignan natin ngayon ang ppm. Ayan, naka ppm na tayo. Nakikita ba ninyo? So ngayon, reading na naman natin ngayon ang kanyang parts per million. Ayan, nasa 840, 846. So tama, ano po, nandun tayo sa maximum na reading na dapat 850 ppm lang. So pag nakuha talaga natin yung tamang ppm at the same time yung tama rin yung pH na, yun na ang maganda na timpla ng tubig natin. Next time na ipapakita ko sa inyo kung paano ibababa o itataas ang pH ng tubig. Kasi minsan hindi tumutugma. Kahit 850 ppm na tayo, minsan ay alkaline pa rin yung tubig o mataas pa rin yung readings ang pH o kaya acidic naman. So meron technique dyan upang makuha natin yung tamang ppm ng tubig and at the same time makuha din dapat natin yung tamang pH ng tubig. Meron tayong idinadagdag sa tubig upang either na maging tataas o bababa yung pH reading. So yan lang po muna mga dear viewers. Sundan niyo to para kayo po ay matuto sa pagtatanim ng lettuce via hydroponic. Salamat po.